Ilang astronauts ang nasa isang misyon sa Mars biglang may bagyong papalapit sa di kalayuan na pilitan ang kapitan na iwanan ang misyon at nag-utos ng paglikas. Ang mga miyembro ng koponan ay nagpupumilit na sumulong sa bagyo. Biglang may antena na tinatangay ng bagyo na tumama sa isa sa miyembro ng koponan. Ang sistema ay nagpapakita na ang kanyang kasuotan ay nasira. Sa Mars na may sirang kasuotan ay mabubuhay lamang siya sa humigit 1 minuto kaya hindi maiwasan ang kanyang kamatayan. Samantala ang spacecraft ay tumagilid dahil sa bagyo na nanganganib sa kabuuang pagkawala kung ito ay lumipad sa lalong madaling panahon. Na walang ibang pagpipilian ang kapitan ay kailangang iwanan ang pagliligtas at pangunahan ang iba pang mga miyembro ng koponan pabalik sa base. Matapos ang bagyo ay mahimalang nakaligtas ang astronaut na tinamaan na may lamang metal sa baras na tumutusok sa kanyang tiyan. Kailangan niyang bumalik sa base, tiisin ang sakit, tanggalin ang bakal at gamutin ang sugat. Ang pangalan ng lalaki ay Mark at siya lamang ang natitira ngayon sa Mars. Ang pangunahing problema ay paano siya mabubuhay. Ang pagkain ay nagiging pangunahing alalahanin. Inihanda niya ang mga pagkain para sa 6 na tao sa loob ng 68 na araw. Nangangahulugan na si Mark lamang ay maaring tumagal ng halos 400 na araw. Gayunpaman ang susunod na misyon sa Mars ay hindi lamang humigit kumulang sa 4 na taon at ang pagkain na ito ay hindi sapat. Kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga basura. Huwag mag-isip ng maling ideya dahil wala siyang planong kainin ito ngunit gamitin ito sa pagtatanim ng patatas. Gumawa siya ng greenhouse sa lab gamit ang mga plastic. Dumalo ng lupa gamit ang isang rover. Pinaghahalo ang dumi at lupa, magdagdag ng tubig at gumagawa ng pataba. Sumandok siya ng kutsara sa lupa, ilagay ang kalahating patatas at takpan ito ng lupa at diligan. Ngunit ang tubig ay hindi sapat. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang barrels ng gasolina mula sa mga reserbang rocket. Pinaghiwalay ang nitrogen at hydrogen gamit ang isang catalysta. Nag-apoy ang hydrogen gamit ang isang supot para kumuha ng tubig hanggang sa biglang sumabog ang hydrogen. Siya ay nasaktan ngunit di ganun kalala. Sa unang eksperimento ay nagpaingat kay Mark kaya mas naging maingat na ito mula sa kanyang kabiguan. Sa pagkakataong ito siya ay nagtagumpay. Ang mga plastik ay natatakpan ng mga patak ng tubig. Namangha si Mark nang makita ang maliliit na usbong na tubo-tubo. Samantala ang ibang koponan ay nakamasid sa mga pagbabago sa Mars sa pamamagitan ng satellite. Pagkumpirma na si Mark ay buhay at nagpasimula ng isang misyon para iligtas si Mark. Si Mark sa kabilang banda ay hindi nagsasayang ng oras. Kailangan niyang humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa Earth. Habang nagmumuni-muni si Mark may biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Natuklasan niya na may sirang spacecraft. Sa kabilang banda ito ang spacecraft na inilunsad noong 77 na hindi kalayuan sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng solusyon. Kinabukasan nagtungo siya sa lugar gamit ang pambihirang sasakyan na ito. Nasopresa si Mark sa nakita kaya dinala niya ito sa kanyang base. Ngunit may malubhang nasira na ang camera lamang ang gumagana at isang 32 minutong pagkaantala ng signal. Si Mark ay nagpapakita ng ilang mga palatandaan na nagtatanong kung makakatanggap ng signal mula sa Earth. Makalipas ang kalahating oras ang camera ay nagtungo sa sagot na oo. Si Mark ay kalugod-lugod na sa wakas ay nagkaroon ng ugnayan mula sa Earth.